emphasis nato ni mga igsoon is defeating greed through generosity. Kunya sa unahan, ipasabot nato why uh, hisgutan nato usab ang kahakog. Why in this particular topic greed is included, no? Because later on di sa unahan makita nato how these two are interconnected. Open with me your Bible in Proverbs chapter 11 verse 25 and we will jump to chapter 15 verse 27. Duha ka reference nato sa ato ang scripture text. One is on 11:25, which is one of my life verse and favorite verse in the book of Proverbs, and in chapter 15 verse 27. Okay, follow me as I read it loud here, both in English and Cebuano translation. Adya sa tong screen. Sundan na lang ko ninyo. Proverbs 11:25 said, "A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed." I really like this verse from the very beginning. When I was a new believer, that first time na ako na-encounter kining bersikulo, sa usa ka alagad usab sa Ginoo na nagwali niini, marka gyud to kayo sa akong hunahon. And I will never forget that verse ever since in my life. And it became my life verse. Proverbs 11:25. A prosperous man will prosper, a generous man will prosper, and he who refreshes others will himself be refreshed. How is it translated in the Cebuano? It is put this way. Mga panultihon, 11:25, mao kini pagkaingon mga igsoon. Pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Hindot, no? This is this is a principle from the scripture. This is not just a saying, but a principle once applied sa atong kinabuhi, the condition will also take effect, no? So mo na ang gitudlo diha mga igsoon sa panultihon 11:25. Another verse in Proverbs 15 verse 27. This is in contrast. Ganiha is about generosity. Now look at how also Proverbs talks about the opposite of generosity, and that is greed. Ingon diha sa Proverbs 15:27, being greedy causes trouble for your family, but you protect yourself by refusing bribes. That is a contemporary English version. Balikan ako, being greedy causes trouble for your family, but you protect yourself by refusing bribes. Now, sa Cebuano translation ana mga igsoon, inani ang pagkasulti usab. Panultihon 15:27. Siya nga hakog sa dili matarong nga ganansya, naghimo og kasamok sa iyahang panimalay. Apan siya nga nagdumot sa mga suborno, lalo man to, no, nagdumot sa suborno, that the one who truly hates, no, evil things, ang nagdumot sa mga suborno mabuhi. Ang Ginoo magpanalangin ining mga pulong na atong nabasa mga igsoon ug atong itugyan una sa Ginoo kining oras sa atong panimbahon karon. Shall we pray? Lord, we commit to you our time today. Guide us into all truth and into all wisdom. Ang imong balaang espiritu ang maoy mahimong magtutudlo namo. And we ask, dear God, that may you truly prepare our hearts and our mind. Kung doon na may mga corrections karon, Lord God, na angay nimong buhaton sa among hunahunaw kasing-kasing, Lord, help each one of us be teachable and allow us, Lord God, to learn from your word today. Salamat Ginoo, kutob sa imong mga kanakan nga dunay pagtahod sa imong pulong, panalangin ni gayud o Dios ug dili ayo tuguti na mo pauli kami unya nga dili namo mabalon ang panalangin gikan sa imong mga pulong. Salamat Ginoo, among gitugyan diha kanimo ang tanang oras sa among pagagamiton, walay laing mahimaya mapasidunggan ining among buluhaton karon kun dili ikaw. Salamat Ginoo ug among isalig diha kanimo ang tanang oras ug among kaugalingon sa among pagpamaladnong sa imong pulong gikan karon ug hangtod mahuman kami unya diha sunahan. Kini among mapag-ampo pagpasalamat diha sa kamal sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Last Sunday mga igsoon, Pastora Lonnie Lynn, I would like to quote her. Last Sunday we learned, according to Pastora Lonnie Lynn, that generosity is an attribute of God. Ginamit niyang yung word na attribute. Attribute means kinaiyahan. No? Usa sa mga characteristic of our Heavenly Father is that He is a generous God. I'm going to say amen. We have a very generous God, and that is His attribute. Manggihatagon ang Diyos na atong gialagaran. It is a virtue that we inherited from our Heavenly Father as His children. Kinaiya kini usab na atong nadawat or nasuon
gikan sa ato ang langit ng amahan. Kay kita iyang mga kanakan. Nabay mga anak sa Ginoo dinhi. Nawasa man maliwat ang mga anak. Amahan, okay. So it's just but proper that if we have a generous God and we are the children of God, then we should truly be imitating the character of God. So, usa ka na sa underlying principle mga igsoon. Generosity is a virtue that we inherited from our Heavenly Father because we are His children. How many will say amen? As children of God, that is inherent unto us to demonstrate, to portray such characteristics because that distinguishes us from being a child of God. Unay nagpaila ka nato ng mga kaanakan gayud kita sa Ginoo. And more so, it is a manifestation and demonstration of agape love. Look at John 3:16. If you are all familiar, of course, familiar kitang tanan. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." He Himself, ang atong amahan, ang mooy unang nag-demonstrate kanato sa kinaiyag batasan sa pagkamanggihatagon. Ang pinakalabaw niyang gihatag kanato mga igsuon sama sa giingon anang bersikulo sa Juan 3:16 is the very Son of Him na mooy matud pa niya gihatag niya alang sa kayuhan sa tanang tawo niining kalibutan. Many times I've mentioned diri sa pulpito mga igsuon that the greatest need of man is salvation. Ang pinakadakong pagpanginahanglan sa tawo niining kalibutan dili bulawan, dili kwarta, dili bahandi, dili dungog, dili kasikatan. Okay? Kay kung kwarta ang kinahanglan sa tawo, okay, paulanon unta kanunay. Ang ulan unta kanunay kanato 500 o 100. Kung sa paminaw sa Ginoo, maugid nay makatagbaw sa atong kinabuyog. Maugid nay pagpanginahanglan sa tawo niining kalibutan. But again, it is not. No? The greatest need of man here on earth, the greatest need of mankind is salvation. That's why the greatest gift of heaven to us is a Savior. Amen? Next month, December, i-commemorate na po nato ang Kapaskuhan. And that give us once again to lead into thinking na walay laing pinaka maayong gihatag ang atong mahigugmaong amahan kanato kundili ang yang bugtong anak. Balikan nato. The greatest need of mankind is salvation. That's why the greatest gift of heaven to us is a Savior. Kabalo ang Ginoo nga kung walay maluwas ka nato, kung walay magluwas ka nato, dili kita kaambit sa langit. And heaven is a place we all intend to go at the end of this life journey. Okay? So ang pinakadakong inheritance nato ang gingharian sa Ginoo. Apan walay makaabot sa gingharian sa Ginoo kung wala gyud magluwas ka nato. Amen? So it's the greatest gift we receive, salvation, because the greatest gift of heaven to us is a Savior. Amen mga igsoon? Ug diha pa lang anang bersikulo gipakita na ang Ginoo ang unang naghatag. Bisag sa panahon na wala pa ta nag-alagad kaniya, ipadala niya daan ang iyang bugtong anak. Aron si bisan kinsa na mutuo kaniya, makabaton gayud og kinabuhing dayon. Amen? One also my favorite verse is Romans chapter 5 verse 8. And God demonstrated His love for us in this way, that while we were still sinners, Christ died for us. And the word, while we were still sinners, samtang gi-enjoy pa nato ang kinabuhi diya sa sala, ang Ginoo nahigugma na daan kanato. Amen? Just how much God loves us so much. His agape love, unconditional love. In fact, sa paaging inana makita nato maigsoon bisag unsa pa nato paghatag dili kay dato malabwan ang pagkamanggihat-tagon sa Ginoo. We cannot outgive God. Amen say amen. Bisag mahimo patang pinakadato sa kalibutan, bisag ihatag pa nato ang tibuok natong kabtangan, dili gihapon nato matupngan ang pagkamanggihat-tagon sa Dios. God is so generous. From the very beginning, He demonstrated to us what it means to be like Him. So ang atong pagkamanggihat-tagon mga igsoon, pagpadayag kini sa dayang ipakita usab sa Ginoo ang hilabihan kayo niyang gugma kanato. Agape love is the greatest demonstration and manifestation of a generous heart of God. Therefore, mga igsoon, ang pagkamanggihatagon di ay pagpakita sa lalom na klaseng gugma. Generosity is the demonstration of agape love.
Okay? And agape love is the demonstration and manifestation of generosity. Hamili say amen. Kapag ang langit nung gugma na gyud ang mao'y nagpatimbabaw kanato, natural gayud na makita kanato ang pagkamanggihatagong batasan tungod mao gyud kana ang kinaiya usab sa atong amahan. Amen? So generosity is a manifestation and demonstration of agape love. He who is generous loves the way God loves. Amen? Ang pagkamanggihatagong nagpakita sa samang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's one thing for sure. Amen? But being generous is not just an attribute of God. Being generous is an attitude as well of the godly. How many say amen? So ang pagkamanggihatagong mga igsoon, dili lang kini kinaiyahan sa Dios, kundi batasan usab kini sa mga kaanakan sa Dios. Sabi mga anak sa Dios dinhi, that's something I would like to emphasize today. Forward gamay nato. Okay? That generosity, more than an attribute of God, dili lang kini kinaiya sa Ginoo, kundi batasan usab kini sa mga anak sa Dios. Sabay mga anak sa Dios dinhi, generosity, more aside from being an attribute of God, is an attitude of the godly. Batasan kini sa mga Dios nung kaanakan sa Dios. In fact, diha pa lang daan mga igsoon, ligon na napulong na, pwede natong balunon pag uli. In fact, pwede natang mahuman unta diha. Okay? Generosity is an attitude. Unya sa unahan, atong hisgutan ka na din na. So generosity as an attitude is more than an act. Dili lang kini binuhatan. Generosity is just not a mere act, but it's an attitude. Kaya diya po dato matubag ang mga pangutana nga nganong usahay usab ang pamaagi sa tawo, no? Unless it becomes your attitude, it will not become consistent to us. Okay? Lahi ang batasan, lahi ang binuhatan. Okay? So that's what we mean. Generosity is not a mere act, it's an attitude. Say with me, attitude. Batasan kini mga igsoon. Kaya kung dili nimo kini mabatasan, o dili kini mabatasan sa usa ka tawo, dili gyud kini kanunay gayud na buhaton sa usa ka tawo, dili gayud niya kini batasan. Unless it becomes your attitude, then it will be consistent in us somehow. Balikan nato. Kining pagkamanggihatagon, dili kini usa ka binuhatan lamang, kundi batasan na angay mapadayag sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Amen. Now, the reason why generosity is repeatedly taught in Scripture, balik-balik kayo kining ginasulti, both in Old Testament and the New Testament, mga igsoon, is because of the danger of greed. Say with me, greed. Ang usa sa ako na matikdan kung nganong gitudlo sa pulong sa Ginoo ang pagtulunan may tungod sa pagkamanggihata o batasan sa pagkamanggihatagon is tungod sa peligrong impluwensya ng kahakog nga naa niining kalibutan. Do you agree? Okay? The reason why the scripture wanted us really to learn about the attitude of generosity is because sa ibabaw niining kalibutan, naagid kita sa kalibutan nga puno sa kahakog. That's the reason why generosity is many times being repeatedly taught in the scripture, both Old and New Testament, because of the danger and the influence of greed nining kalibutan. Ug samtang naata nining kalibutan, kitang tanan duol gayod sa tentasyon diha sa kahakog. Let's look at that, mga igsoon. In Luke chapter 12 verse 15. Tanawan ninyo. Si Jesus nagpahimangno sa iyang mga tinun-an. Sa Lucas 12:15, unsay gisulti niya, mga igsoon? This is Jesus talking to his disciples. But the context of this are the Pharisees, no? Human makita sa kinaiya anang mga Pariseo ning atubang si Jesus sa iyang mga tinunan o gisulti niya kini. Unsay gisulti niya? Ingon siya, then he said to them, to the disciples, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. I want you to underline the word all kinds of greed. Dili man nagsama ang kahakog sa kalibutan. Lahi-lahi ang klase sa kahakog sa kalibutan. Nay uban hakog sa kwarta, ang uban hakog sa gwapa, o gwapo. Ang uban hakog sa pagkaon. Asa man tang hakog, asa atong kahakog. Ang uban hakog sa posisyon, ang uban hakog sa atensyon.
All kinds of greed, the scripture said, Jesus said. So there's no just one particular kind of greed. But nonetheless, it is the same. Greed. Okay? Lahi-lahi na forma, lahi-lahi na pamaagi, lahi-lahi na klase, pero maurag gihapon kahakog. Okay? Jesus said, watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Again, this is Jesus talking and warning about the attitude of the Pharisees atubangan sa iyang mga tinunan. Matendo na to, mga igsoon. Kay dinhi sa kalibutan, daghang klase ng kahakog. And it should never, we should never really give a chance and even a little space of that sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Let's look at that deeper, mga igsoon. So why is Jesus so particular about this greed? Nganong specifically gi-warning nga ni Jesus ang mga tinunan may tungod aning kahakog. Let's look at that deeper in a deeper way. First and foremost, mga igsoon, why Jesus is so kumaga direkta gyud na gipadayag ni Ginoong Hesus ang iyang pagkakontra sa batasan sa pagkahakog. Here's the reason why. Number one, because greed is unholy. Say with me, unholy. Ang kahakog, mga igsoon, kinaiya ka na sa pagkaway balaan. Greed is unholy. Look at Ephesians chapter 5 verse 3, mga igsoon. Kung sa may gipadayag diha sa aklat sa Efeso 5 versikulo 3. Ephesians chapter 5 verse 3 said, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Now, I want you to look at this specifically, mga igsoon. This is Paul, again, addressing this teaching to the believers in Ephesus. Sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso, among you, kamo na mga tumutuo ni Kristo diha sa iglesia sa Epeso, ingon siya, you there must, but among you there must not even be a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's people. Look at this, mga igsoon. Ang kinaiya sa pagkahakog, gihisama ni Apostol Pablo sa klase ng immoralidad. You get? Ingon gani siya din na not even a hint. Bisan ang jutay ra na presensya ni ini dili angay makitaan sa mga kanakan sa Dios. Okay? Not even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed. Now gi-equate ni Pablo ang greed, ang kahakog sa immoralidad. Amen? Sexual immorality, of any kind of impurity, and of greed. So these are of equal degree, or kumbaga in equal gravity. No? Kung unsa kabugat kini, managsama lang sila. So giparehas ni Apostol Pablo ang epekto sa kahakog sa epekto usab sa tawong mukumitar sa gitawag natong kanang immoralidad. Now actually the word immorality, kung ato ang kuhaon talaga ang literal na kahulugan ana, the word immorality comes from the word immoral, not moral. Anything bisag unsang mga butang na nabuhato nato kontra sa maayong pamatasan kinaiya na gitudlo sa Ginoo sa iyang mga pulong is called immorality. Not necessarily the sexual sin, that's not necessarily the sexual impurity, but anything that is not moral is immoral. Do you agree? Anything that dili gayud Diyos nun is immoral. Ito ang term na to din na. But nonetheless, balikan nato, giparehas ni Apostol Pablo ang kahakog sa immoralidad. Okay? In fact, ingon siya, this is immoral and this is improper. Hello? Dili daw angay makita sa mga kanakan o sa katawan sa Ginoo tungod sila mga gibalaan sa Dios. Amen? By virtue of what we did last Sunday in our communion,
The virtue of partaking the communion is that we declare sa atong pag-ambit atong mga elemento maigsoon, we say, yes, we are sinners, but we are sinners saved by grace. Amen? Ipasaylo ta sa Ginoo, gihinluan na ta niya sa tanang mga kasalanan nato, gihinluan na sa Ginoo ang atong sad-an nga mga hunahuna ug mga daotang kasing-kasing. That's why we are partaking the Holy Communion is because we are commemorating the cleansing, not only the salvation we receive from Jesus, but even the cleansing that He did to us. Gihinluan na ta sa Ginoo. Kaya nga walay gahom ang yawa nga ikondemar ta. Amen? Maingon ang yawa nga, di ba? Sa una, hilabihan kang dautan. Dautan ko sa una, pero dili na karon. Amen? The very moment that our life becomes now centered in Jesus, our life then is already covered by the blood of Jesus today. Amen? Gani dili na tatinglon sa Ginoo sa bayad sa sala, because ang sala doon ay bayad sama sa gayong sa Roma, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. In Hebrews chapter 9, verse 22, it says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. That's why Christ died on the cross. He bled, okay? Giula niya ang iyahang dugo tungod, sabi sa Hebrehanon 9:22, kung walay dugo na maula, walay kapasayloan sa sala. That's why in the Old Testament, the way for the sins to be forgiven is ang mga tao maghalad og mananap. Ug ihawon kato sa pari ug ihalad kini dito sa templo tungod ang dugo ang maoy makapawala rather sa sala na nakumit sa tao. But at the end of the day, ingon dito, the ultimate sacrifice is not anymore ang dugo sa mga mananap, kundi gipadala na sa Ginoo ang bugtong anak, pinaagi sa iyahang kinabuhi na iyang giula sa krus, kausa na lang gihalad ug pinaagi kaniya kita mapasaylo. The animal sacrifice ended in the Old Testament, and Jesus made the ultimate sacrifice. Kaya siya gitawag na karnero sa Diyos. He is the Lamb of God. He is the last sacrifice. Amen? Siya ang katapusang halad nga gidawat sa Ginoo, busa wala nay laing halad. Kaya bisag magsamad-samad pa ang tao diya sa likod kada Semana Santa, kanang pagsamad dato sa atong kaugalingon, dili na makatupong sa gibuhat ni Kristo sa krus. Amen? He was offered, the Bible said, He was offered once and for all. Kausa lang, ug hangtod ka na sa hangtod. So mga igsoon, importante nato kining masabtan. Ang kahakog, dili daw angay sa mga katawan sa Ginoo because this is immoral and that is improper. Amen? Do we agree? The Word of God is reminding us why greed should never be given a chance sa kinabuhi sa mga kanakan sa Ginoo, because it is equivalent to immorality and that is improper sa mga anak sa Diyos. Dabay mga anak sa Diyos dinhi, it is not proper that greed will find its place or its space in our thoughts or even in our hearts. Ephesians chapter 5 verse 3. So that's the first reason why Jesus is specific. He said, watch out, for greed should never really have a room, a space. Wala gid angay na lugar, luna sa atong kinabuhi. Because number one, greed is unholy. It will make you unholy. Kung dunay kahakog na magpatimbabaw ka nato, mao'y makapawala sa atong pagkabalaan. Okay? Ikaduhang rason, mga igsoon, why greed? Ingon si Jesus, watch out for these kinds of greed. Why greed should be something we should really be guarding ourselves about. The second reason, mga igsoon, greed is unholy. The second one is greed is, said me, ungodly. Because it is unholy, it is ungodly. Okay? In fact, ang gamit akong term diha is anti-God. Ang pagkahakog, mga igsoon, kontra sa Ginoo. Why? Because ang Ginoo manggihatagon. So ang bali ng manggihatagon, ang pagkahakog, therefore, being greedy is anti-God. Amen? Amen? If God is a generous God and we live a greedy life, then our life is not in connection and dili gud siya uyon sa kinaiyag batasan sa atong amahan. And so, aside from greed being unholy, greed also is ungodly. Dili gud ni Diyos nung batasan. Busa, bantayan nato tungod dili daw kini magdala ka nato sa kinabuhi isip mga anak sa Diyos. Amen, mga igsoon?
Ephesians chapter 5 again, this time verse 5. I-forward nato sa verse 5. Ganiya is verse 3. Ingon diha sa Efeso 5 versikulo 5 this time. Unsay gingon diha mga igsoon? For of this you can be sure. Again, this is Paul addressing this concern to the Ephesian believers. Ingon siya, for this you can be sure, no immoral, no impure, and no greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Nindot kini basahon nato mga igsoon sa ato pinulungan sa Cebuano. Efeso 5 versikulo 5. Mao kini ang pagka-sulti sa atong pinulungan mga igsoon. Timan-i kini, walay tawo nga salawayon, laway o hakog. Kaya ang kahakog mao'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. This is a very heavy statement. The reason why no wonder Jesus confronted and warned his disciple about being influenced by greediness in kalibutan. Ingon si Jesus, watch out for all the kinds of greed that is rampant here on earth. Okay? Dili daw angay kini magpabiling ka nato. Why? Again, because ingon sa pulong sa Ginoo, okay? This kind of practices will disqualify us from inheriting the kingdom of Christ and of God. Amen? Dili nato gusto na simply because of that failure to understand this would result no sa ato ang pagka-disqualify sa pag-ambit sa himaya sa Ginoo. Naangay unta natong mabatunan. Amen ba mga igsoon? Again, balikan ako, this is a heavy statement, but nonetheless kinahanglan gyud ta ma-aware niini. Ingon ang pulong sa Ginoo, when greediness rule in our life, it will disqualify us from inheriting the eternal kingdom of Christ and of God. Amen? So that's why we need to remind ourselves about this. Dili gyud angay maghari ang kahakog sa kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo. Una, tungod kay this is unholy, and the second one, this is ungodly. Dili gyud ni binuhatan or batasan sa mga Diyos nung anak sa Ginoo. Amen? Kung makakanakan kita sa Diyos, the Bible again is reminding us, mulikay gyud kita niini mga butang, kay dili gyud kini timaan, ilhanan sa mga kanakan sa Diyos. So that's two things we need to understand. Greed is unholy, greed is ungodly, and thirdly, mga igsoon, why greed? Why Jesus really specifically warned the disciples during that time about the influence of greed? Because the third reason is greed is being ungrateful. Ang taong pagharian sa kahakog, mga igsoon, ang term na hinumduman na ako gigamit ato is ungrateful sa Bisaya is ingrata. Ingrata, why dili ka mapasalamaton o gawas pa ni ana, wala gyud kay batasan. Okay? Because why batasan in a sense tungod kay human sa pagka mangyatagon sa Ginoo kanato, mura ang when we talk about greed as being ungrateful is that ang Dios dili dalo. Ang Dios dili hakog. Ang Dios kabalo mohatag. Amen. Pero nganong nganong pugso nato usayang usa ka butang nga dili para nato. Hay? Kaya galing makaingon na lang ta sana all. Because again, if we are talking about the will of God to us, then therefore we should also be open for the option that there are things that are not meant for us. Di nato ipugos kung dili gyud para ato. Kung dili para nato. Because that is greediness. Amen? And greediness again is ungratefulness. Kaya kapag ipugos nato ang usa ka butang, mga igsoon, sama ra na dili ka mapasalamaton. Why ngano man tungod kay dili ka matagbaw sa butang na ihatag sa Ginoo para nimo. That's why you allow greed to dominate. And it should not be. Again, amen. It should not be. Because as God's children, dili makulangan ng Ginoo sa paghatag sa labing maayo para sa iyang mga kanakan. But greed teaches us to be discontent. Ang kahakog ang maoy nagatudlo usahay kanato nga dili gyud ta mahimong kontento sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato. And for that reason, that is ungratefulness. Amen. Pareha lang gud nang kanang sulayan nimo kanang
na kay punuan diha ng mangga o prutas ba, kabalo man kamuhatag. Pero sa may bation nimo nga wala pa gani ka naka-harvest sa imuha para ihatag, giunhan naman ka sa silingan. Di ba moingon ka pagkaway batasan? Right? Later on sa unahan makita nato why sometimes the attitude of us being generous is being hindered. No? Kay tungod lagi sa mga pamatasan nga dili angay unta makita sa mga katawan sa Ginoo. So it is ungratefulness. Greed is an act of ungratefulness. Sama sa usa ka tawong wagi batasan o dili gid mapasalamat. Okay? Look at Colossians chapter 3 verse 5. Kung sa giingon diha sa Colossus 3:5 mga igsoon. Again, open your Bibles with me in reading this. Colossus 3:5. Sa English translation it says, "Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed." Okay? Which is idolatry. Very specific po ang pulong sa Ginoo nagapahinumdom nga dili lang daw dato kinilikayan. If ever you notice that this is manifesting in us, Paul said this to the Colossian church, put to death. Kung sa manibot pasabotan ng put to death mga igsoon, patya. So dili lang talaga likayan di ay, no? Let's do our best that it will never ever exist in our thoughts and even in our hearts. Dili daw angay gud kini mag-exist sa una-una ug sa kasing-kasing sa mga anak sa Dios. Sa Dios. Balikan ako nabay mga anak sa Dios dinhi. The scripture said, "Put to death therefore whatever belongs to such kind of description na gingon diya." Sa Cebuano mao kini ang pag-ingon. O lira lagi, busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa salawayong pagpakikhilawas, kalawayan, kaulag, daotang kay libgon, ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Amen mga igsoon? Again, this is not I don't siguro dili I don't intend to say pardon. Dili ta angay mga pasaylo kung usahay maigo ang atong kasing-kasing. In fact, magpasalamat ta kay gipadayag kini sa Ginoo siyang pulong. Amen? So that we will be aware of it. That we will truly do our best. Kung mahimo gani dili ta makalikay, kung matubang man gani ta makapangayo tagtabang sa Ginoo. Okay? Aron dili gid ni magpatimbabaw kanato. So ingon ang pulong sa Ginoo, put to death all these things that may disqualify us sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi na Dios. So those are the things why Jesus is so particular when he said, watch out for every kinds of greed that is present din in kalibutan atong gipuy-an. Amen? So dito magkumpiyansa, may ako di man ko hakog. Kontento naman ako bisag gamay ra akong sweldo. Dili tingali ta hakog sa kwarta pero hakog ta sa pagkaon. No? Mauna na pag-abot sa pagkaon, unhan jud nimo permi ang imong kaugalingon. O pwede man gani gamit nato illustration that why this is relevant sa time nato karon. Sa pagsugod ni ining lockdown at saka pandemic, ang tao nagpanic buying. Gihurot nila ang alcohol diya sa Mercury. Nung unang gawas ng di ba? Pagsunod na po nauso na po ng face mask, nahurot na po ng face mask. Kaya ang uban gituyog palit daghan aron ilang ibaligya sa mas mahal na presyo. See? In the difficult times, mugawas ang pinakabating batasan sa tao. Do you agree? Sa pinakalisod nga panahon, di agad mapadayag ang tinuod nga kinaiya sa tao. That's why the Word of God really needs to find its rightful place ato so that dili gayud kita maikog ni. Aron kanunay tang tultulan sa kaalam sa Ginoo, aron dili kita aron kanunay gihapon natong mabuhat ang kabubuton sa Dios kanato. Balikan ako mga igsoon, dili rason ang kalisod, dili rason ang kapobrehon, dili rason ang pagkaway kwarta aron dauton nato atong kaugalingon. Amon say amen. Amen. Dili rason ang pagkaway uyab para dauton nato ang atong kaugalingon.
Amen? Dili rason ang pagkawalay atong butang nagpangandoy sa atong kinabuhi para dauton nato ang atong kaugalingon. Amen. So it should never be a justification to the wrongdoings. Dili to angay nagabito natong rason. Labi na sa panahon sama niini. So that's why this is relevant today. Generosity should never be hindered simply because we are living in a difficult time. Dili tungod kay nata sa kalisod, i-justify nato ang kadaot o daotang hunahuna ug binuhatan alang nini. So sama sa tong giingon, dili angay nato i-justify ang kahakog simply because nata sa pandemya or kalisod na panahon. So that's the thing we need to bear in mind. So those are the particular reason why Jesus is so specific when he said, watch out and be on your guard against all kinds of greed. Because greed is unholy, greed is ungodly, and greed is ungrateful. Walay laing itudlo kining kahakog mga igsoon kundi ang pagkaway batasan, pagkadautan kanato ug himuon kitang mga daotang katawhan ining kalibutan. Amen. That's why again, balikan nato, the reason why the only way for us to overcome this is the topic that we are talking out today. Why? Because generosity kills greed. Amen. Do you agree? Ang pagkamanggihatagon mga igsuon, okay? Ang pagkamanggihatagon mga igsuon, ang maoy makapatay sa kahakog. You agree? And that's why in the scripture, many times it is being mentioned repeatedly, ang batasan sa pagkamanggihatagon, because kung dili nato himong batasan, ang batasan sa Ginoo, then ang daotang batasan ining kalibutan ang may magpatimbabaw kanato. Hello? So that's why we are being encouraged in the scripture to imitate, okay, this good character, this godly character of generosity, because otherwise we will become greedy. Amen? Mahimog yung hakog ang tao nga dili makabato nining justong batasan atong ginahisgutan karon. Generosity is a gift that is developed over time. Dili man kadayon baka mahimong manggihatagon. I was not dili pud ko kabalo niini sa una. In fact, bisag sa Kristan ko sa simbahan atong panahona, wala man ko kabalo ani. In fact, hilabihan gay ko kahakog sa una. Bisag na ako sa simbahan. Pero not until ang pulong sa Ginoo nagsugod sa pagpamuhat sa akong kasing-kasing. The truth is that generosity cannot happen in a day. It develops over time. Amen? Do you agree? Gani sa atong pagsimba kung nabantayan ninyo mga igsoon, that is also one way that is part of our worship event or ato worship service. Kuman kitang pakanon sa Ginoo sa iyang pulong, we have given opportunity to practice this kind of virtue, this kind of attitude, because part of our worship service is the giving of our tithes and offering. Why? Because again, that is the way we develop the attitude of generosity. Amen? Itudluan kita sa Ginoo sa paghatag aron dili kita mapatimbabawan sa kahakog niining kalibutan. Na nag-cite ra ko ganiha about dito sa paghatag. So part kato na atong nahimo nato tong part ng atong panimbahon because bahin to sa pagmulda sa pamatasan kinaiya sa mga anak sa Dios. And whenever we come in the house of God, He molds our character. Amen? Ginaligton niya ang atong pagtuo, ginamulda niya ang atong mga pamatasan. Halika nato, ang pagkamanggihatagon, batasan kini. And in order for you to develop an attitude, according to research study, another word for attitude is habit. No? In order to develop a habit, it requires around 72 days. So that would be how many weeks? Okay? So more than 2 months. So doing it consistently in 72 days, it develops a habit. Okay? Kaya pala kapag sige kag dula lang ML, labi lang naabtan na kag 2 ka bulan, mahimo na kang addict. Hello? Because it requires 72 consistent days in order for a person to develop a habit. So mahimo daw batasan nato or kinaiya nato ang sa kabutang kung kanunay nato kining ginabuhat. Likewise, in the house of God, we are being molded in such attitude. Ang atong paghatag sa atong ikanapulo mga igsoon o sa ato ang love offerings but way of molding our character. And I can't imagine a world without a generous church.
In fact, most of those na mga gigamit na instrumento aron tabangan, labi na tong ning aging kalamidad dito sa Bagyo o si Bagyong Rolly, na hinumduman na lang nako si Kuya Rolly, no? Nag-devastate si Rolly, ang Bagyong Rolly, no, Tropical Storm Rolly dito sa Kabikulan, Bicol region. And do you know that most of the charitable institutions are Christian institutions? Compassion International is a Christian NGO. And most of the generous institutions that are helping humanity in our time today and even in the time before are Christian institutions. And the reason why they are giver and the reason why they are generous is because of the word that has been planted in them. The attitude that has been molded. No, ang batasan nga gimolda kanila pinaagi sa pulong sa Ginoo. So ang atong paghatag matag semana na atong ginahimo is paagi aron imolda kita sa Dios nung batasan sa pagkamanggiatagon. Balikan nato, tungod kay kung dili kini mamolda kanato, tudluan ta sa kalibutan sa pagkahakog. Amen? And parting gisgutan nato na mo ganiya sa ano dito, why tithes and offering? Narabay grupo nga dili mo tuo sa tithes. No? Ang sad to say lang, dili na to i-mention, pero ang ilahang leader dili magpatawag og pastor. Ang title lang niya brother. Pero against good siya sa tithing. No? Munay kanunay na ginabalik-balikan niya tudlo sa pag-indoktrina niya sa iyang mga sakop. Nang tithing kuno kay isang Old Testament practice. Kaya nga katong kwento ng isa ka pastor po, yung sila nagbangga at kining duha ka miyembro ba? Kanang miyembro sa simbahan at miyembro atong tawhanan. Kada magwali ka tong miyembro na miyembro sa kasimbahan, babaga na aning tawhanan, mingon siya nga sa Old Testament lang yan. One time nagwali siya about tithing, gitubag na po siya sa Old Testament lang yan. Yabot sa puntong igsoon nga napikon ba? Pagwali na po niya one time about a certain teaching in the Bible, gitubag na po niya sa Old Testament lang yan. Agigukod bitaw niyang sundang, tubag tong tawhanan na sigig babagya. Yung siya, bawal mo patay. Ingon po tutawa na, sa Old Testament lang to. Tithing is part of the life in the church. Some will say amen. Part yan ng atong kinabuhi diya sa iglesia, mga igsoon. And doon ay mga nag-ingon, siguro, I'll use the opportunity to enlighten us on such arguments na gina-raise up against our practice. No? Na yung mga ingon lagi nga, ang tithing ko no, is an Old Testament principle. Ang justification nila, ang argument nila is that wala na daw nagtudlo ng tithing sa New Testament. In fact, hagiton kila ko, sige daw, pangita daw mo og verse sa New Testament na nagisgot may tungod sa tithes. Ikaw naman po, syempre, labi nagwala kay kayong nahibawal sa Bible, di, totoo na po ka, bitaw, no? Walay teaching ng tithing sa New Testament. Now, ang atong justification ana mga igsuon is that in Matthew 23:23, kung mo yan, side track lang nako ni para tagad ta og higayon na ma-justify pud nato ang ato ang practice why we are doing it somehow. Gawas sa ginaingon nako na paagi kini sa Ginoo aron imulda ang atong batasan sa samang batasan sa atong amahan. But other than that, okay, we need to answer also the argument of some people who are against our practice. So tinuod ba nga walay tithing sa New Testament? Look at Matthew 23:23. Sa may giingon diya. This is Jesus talking to the Pharisees. Ingon si Jesus sa mga mga Pariseo. Bisayaon na lang nako mga igsoon. Mao kini ang tubag ni Jesus sa mga tawo nga nagbabagpod sa iyahang mga pagtulunan. Mateo 23:23. Di nagingon dito, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo. So these are religious people. Ingon si Jesus, mga tigpakaron ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin. Bisan gani sa mga lamas sama sa herbaboy na, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug ang pagkamatinud-anon. Now the last sentence is the more important one. Ingon si Jesus, angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Why this is important? Because in Matthew 23:23, Jesus confronted the Pharisees. Ingon siya nga, you Pharisees are hypocrites.
you give a tenth, nagahatag mo sa inyong ikapulo, pero ang tinuod ani, wala gud mo'y Dios nung batasan, kay wala mo'y kaluoy. Dili mo muhatag og hustisya kung dunay mga biktima sa inhustisya, dili mo motabang nila. So Jesus rebuked the Pharisees for their hypocrisy. And Jesus said, no, he mentioned about their practice of tithing. Now sabi ni Jesus, walay problema, okay? Sana kay naghatag i-forward nato, okay? Naghatag ka mo aning inyong maikapulo o kaning mga kinainan niyo. Pero ingon siya, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan. And unsa daw to? Ang hustisya, ang kaluoy ug ang pagtuo. Kining mga butanga ingon siya, kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton. Jesus encouraged the practice of tithing. Now we can see that even in that time, tithing is a practice in the temple. Okay? Gina-practice ang paghatag og kapulo ug wala gid kini gibabagan ni Jesus. In fact, ingon siya nga maayo untang ipadayon ninyo kini. Pero wala unta ninyo gikalimtan ang labing maayong mga balaod. And that is about giving justice, showing mercy, and being righteous unto God. Is Jesus anti-tithing? No. He said, kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton kini sa walay pagbiya. So that's Matthew 23:23. Jesus himself command the practice of tithing. Pero ingon siya sa Jesus din particularly nga kinahanglan mas mulabaw ang Dios nung kinaiya. So pwede di ay ang taong nagta-tithes sama sa mga Pariseo, dili makapahimot sa Ginoo. Kung ang ilang batasan gihapon, dili maayo atubangan sa Dios. Amen? So another passage mga igsoon, the basis nato in the practice of tithing is in Romans 2 Corinthians chapter 8. We are all familiar with this. That is, ang reference ni Jesus ani is the Macedonian church. Look at 2 Corinthians chapter 8 from verse 1 to verse 5. Basahon lang nato kini mga igsoon. Ni sidetrack ko gamay because importante kini so that we can make a reasonable answer sa mga mo question sa atong pamaagi ng paghimo niini. Now, why is tithing not so much a practice in the New Testament, but it is a common teachings in the Old Testament? Yanong murag na nalahi ang pamaagi sa New Testament. You look at 2 Corinthians chapter 8. And this is Paul teaching about giving sa mga taga-Korinto. Ingon siya sa verse 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches, that out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Let me pause for a while. Ang context niini is that ang churches sa Macedonia apektado sa nahitabo po na pandemic. And there was a worldwide crisis. And people get hungry that time. And even the churches in Macedonia, ang usa sa naigo niini is the mother church in Jerusalem. Now, ingon si Pablo, dili daw niya malimtan ang kinaiya sa mga taga-Macedonia. Why? Ingon si Pablo sa versikulo 2, out of the most severe trial, bisag nagkalisod-lisod ang ilang kahimtang, okay, tungod sa pandemya, ug isay gingon diha, and the overflowing joy, there's extreme poverty. Dili sila dato na simbahan. Pobre mga taga-bukid lang kining taga-Macedonia. Pero lipay kaayo si Pablo, ingon siya, kay with their overflowing joy and their extreme poverty, welled up in rich generosity. In fact, during the time of the pandemic, the time of severe famine in that time, na naglisod bisan ang mother church sa Jerusalem, ang Macedonian churches ang mooy nagbuhi kanila. It's the Macedonian churches. These are not rich churches, but they are so generous that they were able to sustain the need of other churches in those times. Again, ang pagkamanggiatago ni ining mga kanakan sa Ginoo ang mo'y nakatabang, nakasalbar sa diyang niabot ang kalisod atong panahon. Padayon nato mga igsoon, verse 3. Ingon si Pablo diya, for I testify that they have gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. In fact, ang mga taga-Macedonian churches pa daw ang naghangyok ang Pablo. Napatabangon sila. Dili nila rason nga taga-bukid lang sila na dili sila mutabang. Ingon sila nga mutabang pud mi. That's why the blessed kaayo si Pablo sa pamatasan ni ining taga-Macedonia. Now the key there is in verse 3. Ingon sa verse 3 mga igsoon, for I testify that they have gave as much as they were able and beyond their ability.
Na duha ka klaseng giving na gimension si Pablo din ha. Say with me, able giving. That's the first kind of giving na gimension ni Pablo. Able giving. They gave with their ability and beyond their ability. Able giving and giving beyond their ability. Ito yung expression mga igsona na. Able giving, so dalawang klase lang giving ang gimension ni Pablo diya. Able giving, that is the basic, and giving beyond their ability. Now, able giving, that is the basic. Giving of tithes. And tithes is the most justified practice of the church even long time ago. Why matawag na itong justifiable? Because dili ka pugson. Kung pila lang talaga ang imuhang abot, dihara ka mukuha sa imong ikapulo sa Ginoo. Amen? If your income within the month is 3,000, pila ang 10% ng 3,000? 300. And you are not demanded to dili ka pugson sa labaw pa ni ana because tithes is just the 10% of what you receive. Now, kung atong balikan mga igsoon, dili daw taangay matintal sa 10% because dapat atong makita yung 90% na gihatag sa Ginoo para kanato. The 90% remains in us. It's only the 10% that is the Lord required that we should give unto Him. Again, balikan nato, ang paghatag sa ikapulo mga igsoon dili sa pastor. It's in the temple. Malakay 3:10 sa gingon dito, bring the whole tithes into the storehouse, hindi sa pastoral house. Nasubo ko man mga igsoon one time, nagmeeting kami, nakabalo ko nga diri sa distrito. And we stand on that in correcting that practice. Meron pala tayong mga simbahan, ang practice nila, ang love gift, ang offering sa church, ang tithes kay pastor. Magkabalo na ako, time pa. Asa nato nagikuha na practice? Balikan daw nato ang Malakay 3:10 be. Kung sa lang gingnan, balikan nato ang Malakay 3:10. Unsa bay gingon sa Malakay 3:10? Malakias 3:10, which is the last of the Old Testament book. Unsa bay gingon diha? Malakay 3:10 said, balikan nato, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in the house. Balikan lang nato, what's the purpose why God? This is God talking to Prophet Malakay, the last of the prophets in the Old Testament. Sabi ng Diyos, in fact, kung balikan nato a little bit, balik ta gamay sa verse 8. Kung sa gingon sa Ginoo din na, will a man rob God? Pwede bang ang tao kawatan niya ang Ginoo? Gingon sa verse 8, yet you rob me. But you ask, how do we rob God? In tithes and offering. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sa mata sa Ginoo, in telling this to Prophet Malakay, God is telling them, by virtue of withholding our tithes unto the Lord, we are robbing Him. Ginakawatan nato ang Ginoo sa dili nato paghatag sa ikapulo na para sa iya. Pero klaro ang gingon sa verse 10. Mga igsoon, the tithes is intended for the storehouse. And the reason why, ingon din ha, is so that, sa to gingon, that there may be food in my house. Aron dunay, asa man tong verse 10. Okay? So, gingon dito, ayan, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. So, when I learned this, gibalik ako, gi-challenge na ako itong mga pastor ko sa ila, asa man gingon din ha, ang tithes kay pastor? They cannot answer. Kung busa, ibalik lang nato sa biblical practice. And the biblical practice is that you bring the tithes into the temple. Why in the temple? Because in the temple, there's accountability. Amen? There's a record, there's a proper appropriation sa mga pagpanginahanglan sa buluhaton sa Ginoo. Amen? And that's also the reason why this practice is being abused. Because of the lack of knowledge, lack of information, and the misinformation na ginatuyo sa uban for their own gain and advantage. Pero balikan nato ang ikapulo para sa buluhaton sa Ginoo. Dili kay pastor. Si pastor part lang ng buluhaton sa Ginoo. Amen? Amen mga igsoon? So klaruhon nato na. So that is what it says. In fact, kung klaro nato, ingon diha, bring the whole tithes. Tibuok, dili daw partial, the whole. And the word is bring. So that put pasabot, dili envelope ang musimba. Nabay nag-bring na wala wala ang taong God is not so much, actually, kung balikan nato itong Malakay 3:10, God is not so much concerned about the tithes. It's about the giver of the tithes. I'm gonna say amen. Ang ginapangita sa Ginoo, dili ang imong ikapulo, kundi ikaw. Na maoy, labaw sa tanan, buot yung panalanginan.
Look at verse 11. This is verse 10. Balik ka to. If I will not test me, ingon siya, sulayan daw nato, kung buhato nato ni, okay, if I will not open the windows of heaven and pour out the blessing, that there will be not room enough for you. And look at verse 11. Kung mag-uuma ka, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast its fruit before its time in the field, says Yahweh, God the Almighty. So ang Ginoo daw mag-aabog sa tanang mga magdaot sa imong pananom. Okay? Kung tagaan ka sa Ginoo, maayong abot. So that's why greed really is unholy unto God, because taliwala sa tanang kaayo na buhaton sa Ginoo kanato, dili angay natong balusan ang Ginoo sa dili maayong pamaagi. Because God has been good to us all the time. Amen? Ang atong panginabuhi, ang atong panarbaho, takining tanan, grasya, panalangin sa Ginoo. Ngay tao makaingon nga, ako may naghago, pastor. Ikaw naghago kaysa may naghatag sa imong kusog. Amen? Without God's strength given to us every day, without the Lord's protection sa atong panlawas adlaw-adlaw, kinsa man kanato makaingon na makatrabaho ta. Kaya walay dapat taong magpasigarbo at ubangan sa Ginoo. Everything comes from God. Busa gamay ra ang gihangoy sa Ginoo kanato. Kung katawat ta sa Ginoo, ingon siya nga mao ra ni ang iyang gi-require sa ato. Ay the purpose is very clear. So that ang buluhaton sa Ginoo padayon kining magpadayon ug daghan pang kinabuhi ang mapadalanginan ug daghan pang mga kinabuhi ang maluwas tungod sa ministeryo sa buluhaton sa Ginoo diha sa iyang panimalay. Amen mga igsoon? So I hope once and for all dili na nako ni din na kay dabay mga pastor every week daw nagwali og tithes. Karon na nako ni giagihan tungod agihan ato kini. Okay? Generosity is being practiced and being taught and being developed to us every now and then. Because even sa atong panimbahon, atong ginatahod ang Ginoo, dili lang sa iyang mga pulong, dili lang sa atong mga pagdayeg, bisag sa panalapiang bahin, atong ginatahod ang Ginoo. In honoring His word, in honoring His mandate unto us, gina-fulfill nato kini kay maukit kini ang kabubuton sa Ginoo. So, ay na mo ka dili every Sunday mao kini ang atong wali. Karon lang ni kay naagihan nato. And that also for you, for your benefit, so that you can answer those people who are trying to question, no, yung ato pamaagi sa paghimo ining buluhaton atong ginaandan sama karon. Okay? So mo na atong makita mga igsoon. So balikan nato. So generosity is a gift. Okay? Gasa kini na ma-develop ka nato over time. Okay? Ako the first time na natudloan ko ani sa simbahan pod mga igsoon, it remains a practice on me. In fact, hangtod karon mapud akong gipanggunitan. Ito na point na nahimo na akong pastor. Ang mga servants sa Ginoo sa temple nagahatag sa ilang tithe sama sa mga parishes, right? So bisan ang mga pastor, ang mga pari nagahatag pud og ikapulo. In fact, nagapasalamat gani ko na ang amo ang tithes automatic na ginadidak every week sa amo kay igo lang namong i-remit kada meeting namo. So that we will not be tempted. Okay? Kung sagara kung maabot ta sa atong mga kamot, wala lagi na labi maabot ta sa Las Vegas. Moingon ta, Lord, hulaman sa nako ha. Sa unahan makita nato ni. So generosity is a gift that is developed over time. Okay? Dili nato tingali karon pa totally ma-absorb, but time to time we learn because of the constant practice. It is developed through constant use and practice. Amen. So again, balikan nato, generosity kills greed. Ang batasan sa pagkamanggihatagon, ang paagi sa Ginoo aron dili ta magpatimbabawan sa kahakog na naa niining kalibutan. Ug ginatudlo ka na sa Ginoo sa iyang panimalay. Okay? So before we close, let us understand this very well. So I do believe that many of us, no, daghan ka nato if not every one of us, kitang tanan nga niya dinhi, do not tay kinaiya sa pagkamanggihatagon somehow. We are generous somehow in some way and in some capacity. Okay? But sometimes we are being hindered by some factors. This is realistically speaking. Usahay, bisag ako nakaagi ko ni mga igsoon sa una, na I tend to question because of the practice of others. No? Why are some people hesitant or kundi man gani mababagan sa pagpadayon sa ingon aning kinaiya? Tungod of the following realities, of course, as well. What are those? Number one, abuse. Dunay mga taong abusado. Sama sa akong giingon, ako mismo,
sa pagkadungog nako na naay mga inatong simbahan inato di ayang ilang pamaagi, I told them, change your system. Dili ana ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. The tithes should be given in the storehouse, dili sa bulsa ni pastor. Amen? Kung naman ganit ay ihatag, ang tawag nato ato is love gift. But not necessarily the tithes. Because biblically speaking, tithes must be brought into the storehouse. Amen? Yagid nato ginadala aron dunay pagbahin-bahin diya sa mga pagpanginahanglan nagikinahanglan buhaton. So one reason why generosity is being hindered because some people are abusive. And dili exempted din ang mga alagad sa Ginoo. Dili exempted diha usahay ang mga katawan sa Dios. Okay? So that's one reason why this kind of virtue is being hindered. Second reason, mga igsoon, is selfishness. Ang atong makasarili are also one reason why this virtue does not develop in us. Okay? Through the years, na-realize po dako mga igsoon, before kahimuong pastor sa Ginoo, himuon ko, tuduan ko na kanya ining batasan sa pagkamanggiatagon. Kaya wala pa ako nakitang pastor nga dili manggihatagon. Kaya anytime na imo abot din ha, walay mahimo pastor tuloy mo tabang gyud. No? So one of the heart that the attitude that the Lord will mold kapag himuon niyang pastor ang isa ka tawo, tuduan niya sa inaning kasing-kasing usa. Okay? So selfishness is one hindrance why generosity is not molded in us. Kapag mas kanang unahon nato ang atong kaugalingon. Another factor why generosity is hindered is temptation. Ato kung gingon mga igsoon nga there are even ways na pamaagi aron dili gyud angay na mapugngan kini sa ato ang mga pamaagi diri sa simbahan mao gyud na ang ato ang gina-encourage pud sa uban. Let us see to it that we will never allow this kind of things na makapugong sa pag tuman sa tudlo sa Ginoo sa iyang pulong. And lastly, why generosity is hindered aside from abuses, selfishness, temptation, and deception. Deception are those kind of things. Mga tao nga nagatudlo na ingon ayo tuuan na kay kung anong nagatudlo sila ana kay para lang gyud na sa ilahang ganansya. Now, one of the thing I found out why katong founder aning grupo dili sila mag-tithes ug di po siya magpatawag na pastor is that from the very beginning na trace na ako nga dili man di ay talaga siya leader sa simbahan lamang. Usa siya ka negosyante. Siyempre, because negosyante, dayon nag-attend siguro sa simbahan, dayon tuduan aning mga butang, siguro napandol siya. Ug dili siya kahimong katuman sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo, mao to naghimo na lang siyang iyang kaugalingong relihiyon. Sa iyang relihiyon, walay ikapulo. Because in the first place, he's not a pastor. He's a businessman. Okay? So, deception. May mga pagtulunan nga nagababag niini, nagaingon nga dili gyud daw kini angay tuuhan. So nonetheless, these are the things kung ano naagyan po dato kini diligid kini angay natong kalimtan mga igsoon. Gusto natong maklaro kini balik ta sa pulong sa Dios. Okay? Ang pulong sa Ginoo ang mo'y magahatag kaning kanatog katin-awan. So in closing, I would like to encourage everyone ang usa sa paagi na dili gid ta pagharian sa kahakog niini kalibutan is mamulda ang atong kasing-kasing sa samang kinaiya batasan sa atong langit ng Amahan. Ang iyang pagkamanggihatagon usa sa mga kinaiya na gusto niya na atong makatunan usab sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. And before I will close, let me share this as well as one reality that we have to bear in mind. Kabalo ba mo na ikaw, ako, kitang tanan bunga sa pagkamanggihatagon sa uban? How many will say amen? Dili ka mahimong makahuman sa eskwela kung wala gyud nagsakripisyo imong ginikanan. Amen? Dili ka makahuman o dili ka makaabot sa imong trabaho karon kung wala gyud gigamit ang Ginoo na instrumento para kanimo. Subo pa malandongon na may mga tawo nga nahimo ng garboso sa panahon nga naabot na nilang posisyon sa ilang kinabuhi. But never forget, I have seen so many people, in fact kami makatestify din kanay mga uban dinhi na sa ilang pagsugod lisod gyud. Pero pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga encouragement, pinaagi sa padayon nga paghatag og maayong tambag, nahimong magmalampuson. Na dinhi kanato mga worker lang ni kini sa una, sila Sister Marlene, si Brian, karo si Jomel.
karon nahimo na siyang officially part ng PNP, and many of you kini mga kabataan nato nag-ampo gihapon ta nakaron sila pang gi-suportahan silang ginikanan, pero one day as they will be able to capable to sa padalangin na sila sa Ginoo, hinaot na dili pud sila makalimot na bago nila nakabot ang maayong kahimtang silang kinabuhi na nagsakripisyo para kanila. Balikan na ako, you and I, di ko na ako i-step na akong kaugalingon. Naabot na ako ang akong kahimtang karon tungod dunay manggihatagon na tabang kanako sa panahon na naglisod pud ko sa akong kahimtang. Amen, mga igsoon? To keep us humble in our day-to-day life is never forget that we are product of somebody's generosity. Ginikanan man nimo na o laing tawo, ayaw kalimot. Ang atong kinabuhi, bunga sa pagkamanggihatagon sa mga taong gigamit aron panalanginan ta. Amen, say amen. Never forget that we are a living testimony of God's generosity. And because God is generous, we are who we are today. Amen? Tungod manggihatagon ng Diyos, o kita makanakan sa Diyos, ang makanakan sa Diyos usab, dili angay mabago ang ilahang pagkamanggihatagon, o ang atong batasan sa pagkamanggihatagon. Bisag unsa ang dagan sa kalibutan, bisan ang pandemya dili makapausab sa inganing batasan ang gitudlo kanato sa Ginoo. Kay mao gid na ang timaan sa mga tinuod ng mga anak sa Dios. Balikan nako, you and I are product of somebody else's generosity. Amen. Usa niya na kadlaw kaning atong mga kaigsuran atong gitabangan karon, mobalik tanaw sila mingon nga. Hala no? For example, ay gabito lang na ako illustration ang Bulaan. Makaingon siguro sayang ang atong simbahan sa Bulaan o ang Pling baka mingon nga. Thank you Lord. Nindot ang among simbahan, pero kung balikan nila ang ilahang mga history mingon sila nga. Sa una bitaw, wala pa yadi simbahan dire. Wala pud may lote. Pero naigigamit ang Ginoo aron palitan og lote. Kaning atong simbahan dire, kinsa may nagpalit og lote ani? Naigigamit ang Ginoo aron ma-enjoy nato ang atong kahimtang karon. Never forget, ang tanan sa atong kinabuhi bunga sa pagkamanggihatagon sa mga taong gigamit hinimong instrumento sa Ginoo sa atong kahimtang karon. May the Lord continue to remind us that way. So let us develop or let us, sa atong closing statement, let us possess a generous attitude. Again, kung dili pagkamanggihatagong batasan ang mamulda kanato, tudluan ta sa kalibutan sa pagkahakog. Ang gisulti na nato tanan dangatan sa kahakog, sumala sa gingon sa pulong sa Ginoo. So let us possess a generous attitude. And I'm not saying this to benefit the church. I am saying this to benefit you and your family. Amen? I'm going to say amen. I'm saying this so that it will benefit you and your family, your loved ones, and the next generation sa inyong pamilya. So let us possess a generous attitude. And let us defeat greed through the attitude of generosity. Amen? Lupigon, daugon nato ang kahakog na ginahimo sa kaaway, sa kalibutan, adlaw-adlaw sa itong kinabuhi. Pinaagi sa pagbaton, sa kinaiya batasan, sa samang batasan sa atong Diyos ng Amahan na manggihatagon. Amen? Akong giyang yung tanan sa pagtindog. Ulian nato pagpasalamat ang atong buhay na Diyos, mga igsoon. And let's be humble to the Lord in saying, Lord, thank you for opening up our mind today. That indeed, out of your generosity, kami bunga, Ginoo Diyos, Lord, sa imong pagkamanggihatagon. Walay bisan unsang butang na maabot ka namo kung wala kay gigamit na instrumento aron panalanginan kami. Thank you, Lord, for the kindness of our parents. Thank you, Lord, for the generosity of those people, O God, whom during that time, Ginoo Lord God, na wala pa kami mapamatutan sa among kaugalingon, apan doon na kay gigamit, aron dasigon kami. Aron gamiton kami, Ginoo Lord God, aron dasigon kami o patindugon kami bisag atong mga panahon na kaundangon na unta kami. But thank you, God, out of your generosity, your overflowing heart, O God, you always has a way. Lord, aron ang imong makanakan nga nagmahal kanimo, kanunay, Ginoo Lord God, matabangan, kanunay mapanalanginan. Lord, help us not forget that we are indeed product of somebody else's generosity. Bunga kami, Ginoo Lord God, sa batasan o maayong batasan sa mga naguna kanamo, sa mga unang gigamit nimo, Ginoo Lord God. O padayon ka, Ginoo Diyos, na namong ginaampo usab na
daily in taon, Ginoo Dios, mausab kining kinaiya batasan, labi na sa mga kabataan namo karon. Na dili sila, Ginoo Lord God, pagatimbabawan, Ginoo Lord God, sa kahakog nining kalibutan. Sa samang paagi nagsakripisyo ang ilang mga ginikanan karon. Hinaot, Ginoo Lord God, na dili sila makalimot. That even the time, Lord God, na wala pagud sila mahimo silang kaugalingon, they have been blessed. They have been generously, Lord God, their needs has been generally attended, Lord God, by those people whom you have used. Salamat, Ginoo. Salamat ining mga pulong na nagahambol ka namo karon. Busa walay makapasigarbo ka namo. And the result of this is, Lord, just, Lord, to do the same. To pay back, Lord God, the same manner of blessing us, and we will be a blessing to others as well. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Mahimot ang pasalamat, mga igsuon, because God indeed is reminding us that we need to abound in this kind of virtue, in this kind of character. Isip mga kanakan sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ang imong ngalan. Dalaygon nato ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Forgive us, Lord, mga panahon na nakalimot kami. Hallelujah. Ikaw ang among Diyos, wala na'y lain, dili mausap, dili mabalhin, sa kaayo ug mga pagantos. Ikaw ang among Diyos, magapabilin. Ikaw ang among Diyos, wala na'y lain, dili mausap, dili mabalhin, sa kaayo ug mga pagantos. Ikaw ang among Diyos, magapabilin. Di matarong, di mapungan, di mausap ang among Diyos. Atong ideklara, mga igsoon, di matarong. Yes, oh God, and we are continually declaring, hallelujah, you are a God who is great. You are a God who is generous, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di matarong, di mapungan, di mausap. For one last time, let all the people of God declare who God is. Di matarong, di mapungan, di mausap ang among Diyos. Ikaw ang among Diyos, wala na'y lain, o dili mausap, dili mabalhin, sa kaayo o mga pagantos. Ikaw ang among Diyos, magapabilin. Dalaygon nga Diyos, salamat sa imong inablian nga pulong, Ginoo Lord, na nagpamata ka namo, Ginoo Lord God. Wala gid kami angay, Ginoo Lord, Ginoo Lord God, nga ikapasigarbo sa among kaugalingon. The reason why, Lord, you are teaching us this virtue, Lord God, of being generous is because ikaw mismo, Ginoo Lord God, na Diyos na among amahan. Labihan kayo kang manggihantagon labaw sa tanan. Thank you, Lord, for even telling us and reminding us today that if this virtue, kung kining pamatasan ng dili kay Lord Diyos magpatimbabaw ka namo, punon kami ug tudluan kami, ubirahon kami nining kalibutan diha sa patasan sa pagkahakog. But thank you, Lord. Salamat kay imo kaming gidala ni ining dapit sa imong panimalay so that, Lord, magpabilin kanamo ang kinaiyag batasan sa imong mga tinuod na mga kanakan. Thank you, Lord, for molding us in these godly virtues. Thank you, Lord, for teaching us,
Lord, kining kinaiyag batasan Ginoo Lord God na imong ginagamit bisan among sa kapanahonan karon. Hilabi na o Dios nini mga panahon nga naa sa kalisod ang kalibutan. You are teaching us, Lord, even your church. We are your instrument, Lord God, in helping, Lord God, kining among komunidad, kining among sosyudad, Ginoo Lord God, kining among katilingban, tungod aning batasan na imong gitudlo sa imong mga pulong. Thank you, Lord, and continue, Lord, to fulfill your word sa imong mga kanakan, nga wala gihikaw kining mga butanga. Salamat ug gilayon nimo kami kanunay o Dios sa mga tentasyon, sa mga butang, Ginoo Lord God, na makapausab ni ining batasan kinaiya na imong gitudlo kanamo karon. And continue, Lord God, to bless every family that we represent right now as we continue, Lord God, to live out, Lord, the virtue that you have taught us in your word. Salamat, Ginoo, na kaning mga pulong nimo, Ginoo Lord God, kanunay kining matipigan sa among mga kasing-kasing. Kining mga pulong, Ginoo Lord God, nakapaligon kanamo, Lord, na magpabilin kanunay o Dios. Hangtod sa adlaw ikaw mobalik, Ginoo Lord God, makaplagan nimo kami, matinud-ano, nagatuman sa imong mga pulong ug nagabuhat, Ginoo Lord God, sa mga tulumanon na imong gisangon usab kanamo isip imong iglesia. Salamat, Ginoo, kanang tanang imong makanakan, Ginoo Lord God, na malipayon nagadawat nining imong mensahe, Ginoo Lord God, amo gyud kining matipigan sa among mga kasing-kasing. Ug ikaw gyud, Ginoo Lord God, sama sa imong gingon magabalos kutob, Ginoo Lord God, sa imong makanakan, Lord, na nagdawat niini karon. Prove unto us the truthfulness, Lord God, of this principle you taught in your word. Salamat, Ginoo. Ulian ka namo karon sa mga pagpasalamat, and continue, Lord God, to guide us and lead us, so that, Lord God, kanunay gyud namo kining matuman hangtod sa adlaw sa imong pagbalik. Ug kanung imo nang hingpiton, Ginoo Lord God, ang among kaluwasan. Dalaygon ka sa walay pagtapos kining tanan mga pag-ampo pagpasalamat diha sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen.